Grabe mga idolo, mukhang stricto itong bago naming chief engineer na hapon mga idolo. Tsaka mukhang may balat sa puwet. Sumampa lang dito, nagkaroon na ng leaking dito sa LT cooler. Tsaka kanina, sabi niya sa akin, tanggalin ko daw ito. Huwag ko daw sukatan, tanggalin ko. Gawang ko daw ng jig. Sabi ko, mas marunong ka pa sa akin. Ako fitter dito, chief engineer ka lang. Dito mga idolo, sinukatan ko, 190mm. So dito nga mga idol, sumasakit yung ulo ng chief engineer kong hapon. Walang spare na flange para dito mga idolo. So dito gumawa na lang ng paraan si Kuya Akoy. Sabi ko, relax lang chef. Si Kuya Akoy na lang bahala dyan. Ako yung fitter dito. Ako yung pinakamagaling na fitter sa barko. 0-0 yung galawan. 0 tolerance yung galawan. Ito, minarkingan ko na idolo. Yan no. May mga marking na yan mga idol. Maglalagay tayo dito ng additional na butas. Bali, 4 na piraso. Yan no. Minarkingan ko na yan mga idolo. Yan no. 4 na piraso yung additional natin dito mga idolo. So kanina talagang problemado. Itong chief engineer kong hapon. Walang flange. Walang spare na flange mga idolo. So dito ayan, bali bubutasan na natin dito mga idolo. Talagang hindi makapaniwala yung chief engineer kong hapon sa mga galawan ni Kuya Akoy. Talagang 0 tolerance yung galawan. Akalain mo, tolerance na, naging 0 pa. Ganyan gumalaw si Kuya Akoy. Ito na mga idolo. Ayan, di ba? 4 na butas lang yung linagay natin dyan. Additional mga idolo. So ngayon mga idolo, bibilugan ko itong mga butas na kailangan ko. Kasi kita mo naman itong flange. Ang daming butas. Kasi minodified lang natin ito idolo. Dahil wala akong spare on board. Wala akong available na flange mga idol. So kailangan natin gawa ng paraan na lang mga idolo. No? So ayan, bali 8 butas yung kailangan lang natin dito. Minarkingan natin. Baka mamaya magkamali tayo. Disgrasya tayo dito mga idol. Siyempre, si Kuya Akoy naka-auto mode yung advance hacking ni Kuya Akoy mga idol. I-double check ni Kuya Akoy yan to make sure lahat ng butas is naka-align mga idol. Hindi duling. Ganyan gumawa si Kuya Akoy. Ganyan gumalaw yung double class is na fitter sa barko. Nagdinamuhal na naman yung pinaka-animal na fitter sa barko. 0-0 yung galawan. Ito na dulo. Kita nyo? Yan. Naka-align na yan. Okay na yan idolo. Kailangan talaga na marok tayo dito sa barko para hindi tayo magkamali mga idol. No? So ito na. Ito yung ano natin pipe, bali kanina 190. So dito yung spool natin, yung haba is 180. So kailangan natin magbawas ng 10mm mga idol para yung pipe natin ay hindi nakalabel sa mukha ng flange mga idol. Grabe itong bago naming chief engineer na po mga idol. Kasasam pa lang nagpakilala agad kay Kuya Akoy mga idolo. Kailangan niya daw ng pinakamahusay na fitter sa barko. Sabi ko, ako na yung hinahanap mo. Ako yung pinakamagaling na fitter sa barko. Ito na mga idolo, may marking na yung pipe. Dinivide natin sa 4. Tapos yung flange, kinuha natin yung center ng 2 butas. Tapos minarkingan na natin mga idolo. No? So yung gagawin lang natin dyan para hindi maduling yung butas, i-align lang natin yung mga marking mga idolo. Ayan o. I-align mo yung marking sa pipe dito sa flange. Ganyan mga idol. Dapat maganda yung alignment mga idolo para hindi maduling yung butas. Ito na mga idolo, nataking ko na. Tinawag ko yung chief engineer ko nga po. Sabi ko, ganito lang yung pag-fit up. Yung marking sa pipe at saka marking sa flange, i-align mo lang ng maayos. Sabi ko sa kanya mga idolo. Tapos dito sa gilid ng pipe, iskulahin mo ng ganyan. Dapat 0-0, 0 tolerance. Tuwang-tuwa na naman yung hapong kay Kuya Akoy. May natutunan na naman siya. Sabi ko, ganito. Kaya nagbabawas tayo ng 10mm para yung pipe hindi siya lilabel doon sa mukha ng flange. Para pag winilding natin sa loob, hindi mo mawiwilding yung mukha ng flange. Ay talagang tango ng tango yung chief engineer kong hapon. Akala mo nakakaintindi ng Tagalog. Sabi ko, dito sa pag-fit up ulit dito sa kabila, ganun pa rin. May mga marking na yan. I-align mo lang. Tapos checkin natin yung mga butas ng flange. Dapat eskwalado. Gagamit tayo ng 2 eskwala. Ay talagang pumalakpak na naman yung chief engineer kong hapon. Napakagaling ko daw na fitter. Sabi ng chief engineer kong hapon. Ito, sabi ko, sukatin natin. Dapat halos parehas lahat ng sukat. Sabi ko doon sa chief engineer kong hapon, talaga tiniknot niya, idolo. Tiniknot niya yung mga sinasabi ni Kuya Akoy dahil talaga perfecto daw akong fitter.
fitter, sabi ng chief engineer kong hapon na. Sabi ko, ito na chip, oh, kita mo chip, oh, kita mo yung alignment, ayos na yan. Ngayon, i-double check natin para sigurado tayo, para hindi tayo magkamali. Sabi ko dun sa chief engineer kong hapon, latagan natin ng eskwala, dapat dyan, lapat na lapat. Pati baba, dapat lapat na lapat. Pati itong eskwala dito sa plate, dapat lapat na lapat. Sabi ko, yan, eskwalado na yan. Ito na full weld ko na. Pininturahan ko na rin. Isus, pumalakpak talaga yung hapon. Talagang napakagaling ko daw na fitter. Sabi niya, first time niya daw makasama ng ganitong klaseng fitter. Double classes yung galawan. Ito na mga idol, binaba ko na. Kasi papalitan ko na itong leaking para wala nang problema yung kapalitan ko dito mga idolo. Sus, nakita ng chief engineer kong hapon, bakit daw mas mahaba itong bagong gawa ko? Sabi ko, style lang yan. Dito, nailagay ko ng mga idolo. Ayan no, dito medyo nagka-problema kami ng konti mga idol. Kasi itong mainline mga idolo, bumaba sa idolo, itong mainline. Kaya ang hirap ipasok ng stud dito banda sa may LT cooler. Kaya yung ginawa ko mga idolo, talagang ginamitan ko siya ng hydraulic jack para iangat ng konti. Isa ito sa mga dahilan mga idolo kung bakit nag-a-actual fit up ako minsan sa mga previous video ko, di ba? Kasi nga dito, hindi natin talaga mapigilan itong mga ganito kalaking tubo. Talagang bababa yan mga idol. Kaya dito nga, ayan ginamitan ko talaga ng hydraulic para talaga iangat ng konti. So dito, naikabit na namin, ayos na yan mga idolo. So dito, nagre-reklamo yung chief engineer ko nga po, bakit daw hindi ko ibinalik yung sacrificial flange? Nagtalo talaga kami ng chief engineer ko nga po dahil lang sa sacrificial flange yung mga idolo. Sabi niya, dapat siya daw yung masusunod dahil siya daw yung chief engineer sa makina. Sabi ko, kung gusto mo ikaw masunod, ikaw magpabrikit dito. Di ba sabi mo kanina, ako na bahala. Kaya ginawa ko na kung anong gusto ko. So sabi ko, wala namang kwentang sacrificial flange na yan. Sabi ko, mas nauuna pang mabutas yung pipe kaysa sa sacrificial flange. Ganito dapat yung sacrificial flange. May ground, may kable. Ito, wala namang mga kable. Ito, may kable nga. Hindi naman nakadikit dyan sa sacrificial flange. Useless pa rin. Iling-iling na lang yung chief engineer kay Kuya Akoy. Hindi siya makadali-dali kay Kuya Akoy. Hindi ka talaga uobra kay Kuya Akoy. Pinakamagaling na fitter sa barko. 0-0 yung galawan.